Handa umanong tumestigo si dating Congressman Saldi Co kapag gumulong na ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Ayon sa isa sa mga naghain po ng impeachment laban sa Pangulo na si dating Congressman Mike Defensor, haharap daw na testigo sa reklamo si Co via teleconferencing. Pero niliwanag po ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na kailangan munang umuwi ni Co kung nais niyang maging testigo. Sa ilalim daw kasi ng rules ng impeachment, dapat daw po'y personal na manunumpa sa pinuno ng Justice Committee ang lahat ng tatayong testigo. Yun nga lang, wanted si Co. Opo, dahil pa rin sa kanyang pakakasangkot sa malawakang flood control scandal. Ayon sa DILG, posible daw hong nagtatago ngayon sa Lisbon, Portugal ang dating mambabatas. Sa kaugnay na balita mga kapatid, itinanggi po ni House Majority Leader Sandro Marcos na sadyang hinaharang sa Kamara ang impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, tungkulin po ng Kamara na aksyonan ang anumang reklamo sa impeachable officials kahit pa ito ay laban sa kanyang ama. Lunes nang unang ihain sa Kamara ang unang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos Jr. Sinubukan namang ihain ng Makabayan at grupo ni Mike Defensor ang ikalawa at ikatlong impeachment noong Huwebes. Pero hindi ito tinanggap ng opisina ni House Secretary General Sheloy Garafil dahil nasa ibang bansa nga ito. At sa iba po namang mga balita, muli pong hinamon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong war on drugs sa Pilipinas. Sa bago pong dokumentong isinumite ng kampo ni Duterte, iginit nilang wala ng bisa ang kapangyarihan ng ICC na imbestigahan ang war on drugs. Dahil umano'y kumalas na po ang Pilipinas sa Rome Statute nang sinimulan po ng ICC ang investigasyon. Magkaibang usapan po daw kasi ang pagkakaroon ng jurisdiksyon sa aktual na pagpapatupad nito. Dapat daw po'y miyembro ang Pilipinas ng ICC sa oras na sinimulan nila ang investigasyon at hindi kung kailan nangyari po ang krimen. March 2019 nang kumalas po ang Pilipinas sa Rome Statute. Una nga pong sinabi ng ICC na may kapangyarihan pa rin silang mag-imbestiga sa lahat ng krimen ni Pangulong Duterte na nangyari noong miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Plano namang simula ng Senado ang pagtalakay sa ilang reforma sa party list system at political dynasty bill sa pagbubukas po ng sesyon ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Senate President Tito Soto, kailangang maibalik sa orihinal na layunin ang party list system na para dapat sa marginalized sectors dahil naaabuso na ito sa paglipas ng panahon. Dagdag pa ni SP Soto, dumadami ang pinapayagang sektor kaya kailangan na raw palitan ang kasalukuyang batas para magkaroon ng linaw at ng disiplina. Kasama rin sa reform agenda ang anti-political dynasty bill na layunin ng limitahan ang paghahari ng magkakaanak sa iisang posisyon o di kaya'y sabay-sabay na paghawak sa pwesto. Sa ilang pang balita, pinaghahanap pa rin po ang 4 na tripulanteng Pinoy mula po sa lumubog na cargo vessel sa bahagi pa rin po ng West Philippine Sea. Ito pong Biyernes ay tumulong po ang China Coast Guard sa pagsagip sa 17 tripulante ng lumubog na barko. Sa huli-huli nitong posisyon, nasa 262 kilometers kanluran po ng Sabangan Point sa Agno Bay sa Pangasinan ang naturang cargo vessel. Galing po ng Zamboanga ang barko at patungo po sana sa China. Sa record nga po ng Philippine Coast Guard, 15 ang nasagip ng China Coast Guard habang 2 ang namatay. Nagpasalamat po naman ang PCG sa CCG pero nasa pangangalaga pa rin ng mga Chinese ang mga Pilipinong tripulante. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!